So, bali mula doon sa amin sa office hanggang dito po ay almost 2 hours po yung travel time namin. So, dun sa National Highway, mula sa National Highway hanggang dito is almost 34 kilometers away po tayo. So, cemented and off-road, nakikita nyo naman po na dinidevelop na nila yung kalsada. Then, ito yung papunta sa property, nag-stop over kami dito, bali may mga resort na rin. Ay, apo, dalawang resort yan ano, Kap. So, ito po, hindi pa mapasok namin yung sasakyan kasi po ay katatambak lang. Kaya lalakarin ko. Kalat yung iba, doon sa dulo doon. Then, inaantay pa equipment. Apo. So, Kap, ito po ano na rin nila, no? Cemented na rin. So, tutok, yung kalsada, Kap, pasok dun sa... Tete lang po, tete lang. Apo. Hindi naman po... Ang ibig kong sabihin, Kap, itong kalsadang ito hanggang dun sa may property. Yun naman po talaga ang plano niyan, matagal na. Kaya lang ito Apo. naman agad-agad. So, ito isang resort dito. Na may swimming pool. So, may source ng kuryente dito tsaka ng tubig. Halos bahayan na rin po pala dito. Ano po? Sa baybay. Dahil po ba dyan? Yan nabilihan niya, ni Doktora Ruby. Yan po. Yun ang i-develop pa. Ito, Kap. Saan po ang diretsyo nitong kalsadang to? Saan? Diretso doon, kaya lang hindi pa masyadong Apo, ako maga po sa plano hanggang saan po ang labas? doon po yun sa may crapper, ano dito talagang diretso. Ito po, itong kalsada. Tutok talaga doon sa property. So, makikita nyo, ayan po, may mga tinatambakan pang lupa. Pero once na ma-develop naman na po ito, pasok yung ating 4 wheels. So, yung halos dagat na talaga. Yung nabili ni Mayor ng Cavite. Mayor naman po ng Cavite yung kasitbay natin. Yan. Tapos dito minisa na nga yan at ano nalagyan kung saan factory. Ay sa mga bundok, pinagkapi-happy sa anin. Ay, kita mo naman po talaga patigap na may daan. Ito po yung susugsugin nyo na mismong kalsada. Hindi po, baka maiba. Mm. Baka, ang sabi nga sa akin ng mga may-ari nitong 13 na ito, ay kung pipili raw kayang ilagay doon sa 20, yung karsada. Ay sabi kayo po ang tatanong, hindi po kami. Palalapa din. Doon sa 20 para daw ibig sabihin ay yung karsada malapit sa tabing dagat. Ay sabi kayo, pwede naman po kayang yung hindi naman po sa inyo, yung Sagabal, ano po yung sa sagabal, development. yung mga nyug, kaya lang po talaga ibubuol yan yung iba. Ay wala naman ikang problema kung ibuol yung mga nyug. Talagang gusto nila yung malapad po ang gawing kalsada dito. Dito po yung mga nakapropose, nakakapula pala ang budget. Ano po? Talagang i-develop itong location na to. Naman po ito, diretso rin sa dulo. Yung nga, isang taon akala ko dali na ito Hindi pa rin pala. Hindi pa rin daw kaya. Hindi pa kaya ng pondo na po. Pero at least may progress naman po. Oo. Hindi naman po natin talagang dire-diretso. At yun nga mga sira dyan ay napakarami ay kailangan daw yun muna unahin. At puro reklamo daw yung mga tao. Pero ang papunta po dito, unlike nung una kong punta dati, kung una punta, napakahirap po talaga ng daan. Ngayon, ang laki ng development halos mas madami na i-cemented road sa rough road Sa kagandahan dito, kita po may pathway talaga. Lalo na pag nadari-diretso niyo po yung kalsada. Pasok na yung 4 wheels dito. Hindi naman po talaga lalayo ay talagang doon naman na talaga Ang punta. Doon na talaga papunta. Dahil marami nakabili na talaga nagpaplano na Na-i-develop, po. So, ito po yung reality papunta sa property. Saan ang start po ng property? Diyan po ito na. Pinasukat na din po ito So, ito yung atin mismong property na para at least makita nyo na yung pinaka-actual reality na po talaga to. So, ito po ay 16,419 square meter. So, saan po? Diretso yun dyan sa baybay.
Yan. Yan dyan, papunta roon. Pag ano. So talaga mahaba yung property natin. Tabas na ito papagantong paahon. Tinamaan po talaga siya ng kalsada natin doon. Ano po? Paahon dito. So ito na yung ating beach front. May pagka-upland tong ating location. Ayan. Dati, pinahawa na ito dati ni... Ay, maganda nga yung kanya. Ano? Para kang nakapulo lang dito. Ay, ang ganda ng beach, Prince. So, yung ating property, makikita nyo po, ayan. Unlike siya dun sa mga dinaanan natin na, ang ano niya is yung talagang buhanginan. Itong property natin, may mga rock formation. Tapos, ang kagandahan sa location natin, upland siya, para siyang isla. Yeah. Yung area natin is isla, para siya nasa pinakandulo tayo ng property. Isang pulo lang siya, na upland yung ating location. Then, ito yung ang ganda maligo! Tapos marami siyang rock formation. Ayan. Tapos makikita nyo, ang linis ng tubig. Usually, mga foreigner talaga ang makakagusto dito. Kasi, yung isla, pag inano mo siya, is parang magiging private resort. For me, ang ideal ko dito sa property na to is private resort. Ang kagandahan, malinis, yung tubig niya, walang basura. Then, mapino po yung buhangin. At the same time, may mga rock formation tayo. At ang kagandahan, if ever na high tide, hanggang dito yung tubig natin. So, yung area natin hindi na aabot. So, kahit maalon yung ating panahon, so mas maganda yung ating kasi kitang-kita natin. Bali, ikutin ko lang din siya dito sa loob. Ayan. So, may hagdan na ginawa. May kubo-kubo naman tayo dito. So, tama nga yung sinabi sa akin mismo ng owner na para siyang isla. Eto. Meron tayo ditong cottage na as in talagang kita natin yung buong karagatan. Ayan. Nasa mataas tayo. Then, puro nyugan na rin tong area natin. So, ito po natin. Dun pa rin. Yung kasama po yan, nagdumi na lang ngayon. Lahat po yan, Meaning po, papunta roon. kung ito po ay malinis, halos dagat din po yun. Po yan, paikot. Wow! Ang ganda naman ng property. So, etong ating area, pinasukat naman po ito. So, pinapakita na medyo masukal na lang din talaga. Halos palibot tayo ng dagat. Ayan. So, iikutin ko. Hanap ko na maayos ay titandaan pa. So, may mga mahogany tree. Ayan. May mga fruit-bearing trees na rin dito. And may mga buko. So, talagang inikutan tayo ng dagat. At ang kagandahan talaga sa area natin ay mataas yung pwesto. Tapos ang ganda ng harapan natin. Maraming rock formation. So bali sobrang sukal na. Paliliparan ko na lang ng drone itong buong area para at least makita nyo. Paiikutan ko. So mahaba pa kasi yung ang length ng ating property hanggang dun pa. So tutugma siya dun sa kalsada. So, soon, once na na-develop na yung mga daan, pasok na hanggang dito yung property. Pero yung motor, pasok naman po dito. Oo, ang ganda. May mga rock formation nga siya. Dito ako. Ang gusto kong punta na yung pinakang rock formation niya. Yun. So, dito ako sa part na to. So, ang ganda ng view talaga dito. So, ang dami nang naglalaro sa utak ko na pwedeng gawin dito.
magiging private resort ito. Ang ganda. Ayan. Nice area dito. So, once na high tide, at talagang malaki yung tubig, habot doon, so pwede tayo mag-jump dito. So, pinuntahan ko na yung mga rock formation. At least maikot ko na siya. So, ito yung gilid natin. So, yung property pa kasi natin, paikot ng ano eh. Okay, tab. Atin pa rin yun. Yun. Atin pa din yun. Ito nyo ba yun? Lahat pala, bumaba ako dun. Atin pa din yun. So, yung may mga buhangin na yan, mataas lang yung pwesto natin sa part na yun. Then, ito yung harapan natin. Oh, ang ganda! As in, yung dagat talaga, palibot dito sa ating property. So, ang linis niya, wala siyang basura. Usually, sa mga nakikita ko kasing mga beachfront, ang hanap nung iba is yung mga malapad ang shoreline, then mga white sand. For me, ito yung effect na yung property mo, may mga rock formation siya. So, ang ganda niyan tingnan, lalo na pag dinivelop. So, para at least mas pa-visual nyo, paliparin ko na yung drone para mas makita nyo. Grabe, ang ganda nito. Ito po ay titled, clean titled po ito, yung mag-asawa po mismo ang nasa titulo. Direct to owner po tayo. Ang sukat po nito ay 16,419 square meter or 1.6 hectares. So, ito po ay pinabebenta sa akin mismo ng seller, 6 million pesos po. So, kita nyo naman, pagkasama ko si Cap, siya na rin po nagsasabi regarding sa development po nung ating kalsada. Although, mahaba yung biyahe natin from my office, to be honest with you, it's almost 2 hours yung aking time travel papunta dito. Cemented and off-road. Pero usually, nung dati, napuntahan ko to is usually mas maraming off-road. For now, ang laki ng naging development dito sa papuntang areang to. Dahil from Fatima Church, papunta dito sa property is iilan na lang yung rough road. Almost cemented road na, then 2-way na din siya. So, grabe, na-inlove ako dito sa property na to. Bihira ako mag-vlog. Kasi ang gusto ko, yung i-offer ko sa inyo is sure, maayos yung dokumento. Kasi out of pasta po talaga ako doon sa nakakasakit ng ulo. Oh, ang ganda nito. Kap, ito ba? Hanggang doon pa tayo, diba? Sa may doon kanina. Kaya nga may kapantayan pa tayo. Ay, bababa ako. Mag-ano ako sa tubig. Martin, ang pag-ano mo ng drone, dito mo muna siya sa harap. Higa na mo. Tapos, papunta ka daan sa gilid. Tapos pag-ganan. Nakita ko sa inyo yung harapan natin, yung shoreline natin doon. Mali ngayon, nandito ako sa likodan. So, makikita nyo po na talaga pong nyugan dito. Ito yung kalsada. Ito yung proposed na kalsadang gagawin. Sakto pa rin itong 1.6. Oh, ang ganda naman talaga. Puro nyugan pala rin. Ganda ng nyug dito. Kababaan pa mga nyug. Oh, may beachfront ka na, may bukuhan ka pa. Halos kapantayan po yung ating property. So, dito flat land. Hanggang dun sa may area natin kanina. Then, yung pinakang upland lang natin, dun sa may pinakang shoreline ng dagat. Kasi may mga formation rock siya. So, nandito tayo sa pinakang likod ng property. Para at least, nakita nyo na yung harap, nakita nyo tong likod, may idea kayo. As in, yung sinabi kong kalsada na i-develop kasama ko si Cap, ito po mismo yun, ito yung dadaanan. Papakita ko rin po sa inyo yung kabilang shoreline natin. Kasi makikita nyo dun sa vlog ko, dun sa drone shot, makikita nyo yung shoreline talaga paikot dito sa property. So, hindi lang yung magagandang part ang pinapakita ko yung buong area, buong loob, para at least may idea kayo. Saan pa tayo, Kap? Sa pinakamuhon po. Ay mababaw pala din eh. Yan ba yung nakakita sa drone? Ay, oo, yung dapat bababa. Dito pa lang pala madaling dumaan ay.
Dagat yan. Ah, ito pa yung pwesto mo, ano. Tapos may mga mangrove tayo dito. Itong likodan natin, may mga mangrove area. Dito sa property natin. Ayan. So, dagat na rin din siya. Ito yung mababang area. Pero palibot siya ng mangrove. Ako pupunta dito kahit malapit sa akin. Ayan. So, makikita nyo, meron tayo daw mga tourist spot. So, yung mga rock formation natin doon. Tapos, ito naman part na to, mangrovean. So, pwede tayo dito mag-ano ng crab. So, Sa may semento na yan. apo. Ito, malaking mga na to. Yan. Nilakihan na talaga yan ay. Lahat Oo. ng kanto niyan, puro ganyan kalalaki. Apo. Para hindi daw mahirap hanapin. So, yung ating muhon, hanggang dito po tayo. So, ito, papunta po doon, ano po? O yan, diretso yan, papunta rin. Papunta pa doon. Kasi mayroon din yan dyan gayang kalaki din. Na muhon. Tapos, yan po, halos kapantayan property po natin yan. Then, ito yung another shoreline natin sa dagat. So, dito naman sa part na to is puro mangrove. Unlike doon naman sa harapan natin is rock formation, then sand na siya. Tapos, malinis na tubig. So, may dalawang phase itong property natin. So, yun po, yung isa, talagang good for private use. So, talaga yun, ang ganda niya. Grabe na yung laba ko sa property. Tapos itong area natin na to, ayan. Ipapalinis lang natin to, maganda na rin to. Then, nakagandahan talaga, 100% flat land itong area natin dito. Then, ang dami nating buko dito na halos kababaan pa. So, ayan. Ang ganda talaga, lawak. May dalawang phase dito ng property na to na ang gandang i-develop. Oo. So, may farm ka na. As in, beach farm. Yung pwede nating beach, then may farm ka na rin. O, ang ganda. So, sa development naman talaga, kita naman natin. For now, pag may mga motor tayo, pasok naman natin. Pasok po yung sasakyan ng motor natin dito. Pag na-develop na itong ating kalsada, pasok na yung ating four wheels. Ay, grabe, ninlove talaga ako. Ang swerte ng makakabili nito. Sipin mo, pumapatak lang po ng 366 pesos per square lang to. Ang ganda. Ang mura po. Kaya lagi ko nga pong sinasabi sa inyo, don't wait to buy real estate. Buy real estate and wait. Salamat po! Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator making videos on the World Wide Web. Hope I made you laugh and think. Get out of your head to be live or to enter the chat. That is the question. Thank you to every followers in each nation. Read every comment from the good to the bad. Y'all trolls can catch me outside. How about that? The wet da 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 da. Yeah. Come on, da 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 da. Da 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 da. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator making videos on the World Wide Web. Hope I made you laugh and think. Get out of your head to be live or to enter the chat. That is the question. Thank you to every followers in each nation. Read every comment from the good to the bad. Y'all trolls can catch me outside. How about that?
The wet da 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 da. Yeah. Come on, da 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 da. Da 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 da.